Para maiba naman, magluto tayo ng salmon at tamagoyaki na version ko. Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne, full housewife, may part-time job dito lang sa bahay. Di bale, tamagoyaki na version ko ang una nating gagawin. Kung sa mga Hapon, ang ingredient niya ay shoyu, mirin, sake at sugar. Pero kung sa akin, ay milk at saka mayonnaise lang. Samahan din natin ng gulay. Ito, piman or green pepper at carrots lang. Una, hiniwa ko muna tong green pepper ng mga maliliit. Ganon din ang carrots. Gumamit nga pala ako ng 3 itlog dito. Kaunting milk dahil baka pag marami ay baka magsabaw yung tamagoyaki natin. At sumunod, itong mayonnaise. At saka natin halu-haluin. Ang kulit. Kakauwi lang ng mga yan. Naglaro kasi sila sa baba ng mga kalaro nila. O siya, balik na tayo dito sa video ko. Di bali, naglagay na nga pala ako ng butter dito. Saka ko naman inilagay itong itlog. Sa pagluluto nga pala nito ay medyo challenging nga pala ito. Lalo na kung first time mo. Nahirapan nga ako ng kaunti dahil hisashiburi ko itong gagawin. Lalo na kapag merong gulay. Lagay ko na nga pala yung hiniwa ko kanina. Piman or yung bell pepper at saka carrots. Sa una nga lang ay nasisira yung itlog. Pero alam nyo ba, ito yung unang-una kong natutunan lutuin na Japanese food. Nung natikman ko kasi siya, ay nagustuhan ko talaga siya. Kaya naman, nagpaturo talaga ako sa nanay ko. Pero ang hirap palang gawin ito. Simple lang yung ingredient niya, pero yung paggawa ang hirap. Katulad na lang ng ginagawa ko. Sabi nga, sa una ay napakahirap. Pero pag napagtagumpayan mo naman, ay sa dulo naman ay napakaganda at napakasarap. At sumunod naman, lutuin natin itong salmon. Sobrang dali lang neto. Ang kailangan lang natin ay shokusho or salt and pepper, lemon at butter lang. Yung gamit ko nga palang salmon ay pang sushi, kaya kahit bata ay pwede nang kainin kasi boneless na. Ilagyan ko na nga pala yung salmon ng shokusho or yung salt and pepper. Sa kawali nga pala ay naglagay nga pala ako ng maraming butter. At saka ko naman inilagay itong salmon. Ifa-fried lang natin ito. Sarap nga pala ito kapag medyo may lutong ng kaunti. Ngayon naman ay magyayadad ako ng balat ng lemon, yung zest lang. Katulad nito, mas marami, mas masarap. Nag-squeeze na rin ako ng lemon kung saan kinuha ko yung zest. Isang buo nga pala ang ginamit ko. At eto nga, binaligtad ko na yung salmon. Ang susunod naman ay ilalagay natin yung zest ng lemon sa ibabaw ng salmon na parang ganito lang. Di bale, niligay ko na rin nga pala yung piniga kong lemon. Kung maaamoy niya lang, ay napakabango at pati yung asim niya. Masarap ito sa mainit na kanin. Hanggang ngayon nga ay parang naglalaway pa rin ako. Dahil kaunting oras na lang ay maluluto na yung salmon natin, hiniwa ko na nga pala itong tamagoyaki natin na ginawa ko. At eto na nga ang ating salmon. Tara, maghain na tayo! Madaling maging masaya kung we feel and always accepted, involved, and included. Kapag lagi kang sinasama sa grupo ng mga kaibigan mo, katrabaho, kapamilya, kaklase. Kasama ka sa nai-inform, it's easy to be happy kapag tanggap ka ng mga tao. Tanggap ka kung sino ka. But it's a challenge to rejoice in the midst of rejection. Dahil ayaw mong masarahan ng pintuan ng ibang tao. Everybody naka-experience na ng rejection, kahit ako. Iba-iba nga lang tayo ng lalim ng sugat, sakit at iba-ibang pagkakataon ng pangyayari. Sa trabaho na hindi ka natanggap, yung pangarap mong hindi nangyari, at yung pinagdadasal mo na hindi sinagot ng Lord, I realize may mga bagay na gusto ko na hindi meant for me. Nagets mo ba? Ibig kong sabihin, may mga bagay na gusto ko pero hindi nakalaan sa'yo. Halimbawa na lang sa magjowa. 11 years na kayo. Akala mo kayo na talaga. Pero hindi pala. In reality, hindi lahat ng tao ay ngingiti sa'yo.
Hindi lahat ng tao ay yayakap sa'yo. Hindi lahat ng pintuan ay nakabukas para sa'yo. Kung hindi ka pa nakakaranas ng rejection, siguro sa pagkakataon balang araw baka meron. Hindi mo madadaan sa talent, sa ganda, sa galing, but some people always reject you. Even sa edad, bata man o matanda. And every time you feel rejection, you feel pain na hindi magagamot ng betadine. Sugat na hindi kayang takpan ng band-aid. May mga kakilala ako na na-reject din naman. May nauna na rin sa atin na tao na naka-experience din ng rejection. Konting tapik lang sa balikat mo kapatid. Kung walang naniniwala sa'yo, God believes in you. Kung hindi nakikita ng iba ang potential mo, God see what's placed in your heart dahil siya ang naglagay niyan sa'yo. Kung ang mundong ginagalawan natin ay nire-reject ka, ang Diyos, He accept you who you are and what you are. Minsan nga lang, God allow in rejection have protection. At minsan, rejection is correction. Correction para mabago ang ating isipan para maging mature tayo. At minsan pa, rejection, direction. May plano ka sa buhay mo, may plano ka sa pamilya mo, but be reminded, it's not your plan, but the purpose of God in your life that will prevail. Tandaan, kung meron mang isinasarang pintuan sa'yo, hindi dapat confusion ang nagkikreate sa puso mo, kundi anticipation, pag-asa. Kung isinasara ng Lord ang great, meron laging greater. Kung sinasara ang good, merong mas best. All we have to do is trust God. Yun lang po. Salamat!